Hindi ako pumapatol sa katulad mo, sa mga mabababa ang level, at inuunawa ko yan. Pero sobra na yung pangbabastos mo sa akin. Ayan na. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Ayan na. Bakla ka. Bakla ka! Ayan na. Gigil na siya. Banatbay. Banatbay. Bakit pati yung lips ko pinaglalaruan mo? Oh. Ayan na. Ayan. Oh. Bakit mo binababoy ako sa mga audience mo? Oh. Sa iyong mga followers? Oh. Oh. Kung bakla ka, Bakla ka. ala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Oh. Pero huwag mo akong Oh. binababoy sa iyong channel. Oh. Kasi hindi naman ako nakikialam sa inyo. Issue lang lahat eh. Oh. Issue rin naman din kami. Oh. Itigil mo rin ang pambababoy sa mga Duterte. Binababoy mo rin eh. Oh. Nagagal. Itong problema sa inyo eh. Kayong mga Ensimada vlogger. Ito problema sa inyo. Pikon na pikon ka. Napikon ka ng todo dito. Pag kayo bumabanat sa mga Duterte, lahat ng kademonyohan sinasabi nyo sa Duterte, bida-bida kayo. Okay lang sa inyo. Pero pag kayo na ang binanatan, iyak tae kayo. Pikon na pikon kayo. Di ba? Ito, pag-usapan na natin to. Ito, gustong-gusto ko tong pag-usapan to sa loto. Sa loob-loob ko, tatawan-tawa ako dito. Kasi, pakinggan ninyo ha. Sobrang matatawa ka dito. Tapos, natawa pa ako kasi, kaya pala tayo tinatapik. Yung kanyang channel na yan, pag hindi ang topic mga Duterte supporter tulad ni Roque, ako, o di kaya si Robin Padilla, nga yung channel niya. Eto pakita ko sa inyo. Wait lang. Pakita lang natin yung channel niya. Ewan gusto sino man tong walang, kasi may iba pa siyang channel eh. Pero dito, itong Mapinoy TV, dito lumalabas yung ibang mga, ewan ko, mga banat nito ni Mike Labe. Diba? So, titingnan natin ito ngayon. Ito. Mike Labe, bibigyan kita ng oras dito sa aking channel. Nasabi mo, hindi, para lang sa kaalaman natin, ayaw mong bumaba sa level ko. Ha? Hindi, yun ang sabi niya, ayaw kong bumaba sa level ni Banat Bay. Ganyan, tingnan natin. Sandali lang, titingnan ko. Wait lang. Sandali, hindi ko maklik eh. Ba't ganito to? Baka mukhang binlock na kagad ako Ito. Ito. Ayan. Ito nga, ayan. Mapinoy TV. Ayan. Okay? Ayan. Tingnan nyo. Itong Mapinoy TV, pakita ko lang. Pasok. Pakita natin. Ayan. Diyan siya lumalabas ng mga video niya. Ayan. Ayan. Lahat yan. Ayaw daw niyang bumaba sa level ko. Sandali. Anong level ba meron ka? Ito yung level nasa kanan. Nakikita nyo? Yung blue akin. U. Ayan laki. Ilang milyon yan? Yung pula, ikaw yan. Nasa baba ang level mo. Ikaw nasa baba ang level. Pasasabihin mo ayaw mong bumaba sa level ko. Ayaw mong bumaba. Ikaw nasa baba eh. Ayan kitang-kita mo. Laki ng comparison Ayan kita mo yung blue, akin yun. Yung pula sa'yo. Ikaw ang bumaba. Pambira ka, Ikaw ang nasa baba. Di ba? Ito ba, babakita natin. Hindi, para lang sa natin, sa inyong kaalaman, halatang-halata yung gumagawa ng second channel. Alam ko na yung style na ganyan. Parang siya'y makagago, di ba? Depende yan sa kung saan ang malaki. Yun ang malaki. Tama, mali. Di ba? Kay makagago, tandaan ninyo. Kay makagago. Sabi niya, bakit ko dito nilalabas? Kasi ganito lang ang bigayan eh. Morning. Di ba? Morning. Yung boses yan, Kala mo nagpapakit pa. Isa pa. Dalawang channel mo na yan, Dalawang channel mo na ipapakita ko. Ito yung pangalawang channel niya. Ayan. Ako yung blue, ikaw yung pula. Olat ka pa rin, di ba? Yung dalawa mong channel, olat pareho sa akin. Pasasabihin mo pa, ayaw mong bumaba sa akin. Kung hindi ka namang isang katerbang kulang sa pag-iisip, sir, di umano, kulang ka ba sa pag-iisip? Ikaw yung nasa baba.
Ayan ka, pula, ayan, ilang milyon lang yan, ito, ako, Kasi sabihin mo pa, ako pang, ikaw pang bababa sa akin. Ako ang bababa sa'yo. Sa pamamagitan ng pagkomento ko sa'yo ngayon, bababaan kita ng todo. Bababa ako sa level mo. Mahiya ka naman, ha? Eto na, bababaan ko na ng level mo. Kakaya ka eh. Eto, pasok. Meron pong nagsabi sa akin. Na? Alam niyo, minsan lang ho tayong pumatol at ibaba ang level sa katulad nila eh. Masyado ho kasing mababa na ang level nila. Mababa ang level. Ikaw ang mababa. Ulit-ulitin natin. Ikaw ang mababa. I-add mo pa yung dalawa mo. Wala talaga. Sobrang baba mo. Okay? Magpiling. Wala namang matinong argumento. Ang tingin ko nga sa kanila eh. Walang argumento. Yung argumento ko nga di mo sinagot eh. Ano yung argumento ko? Ang argumento mo bakit kumakain si Robin Padilla during hearing. That's your argument. Kinounter ko by saying, Mr. Abe, instead na punahin mo yung taong uma-attend ng meeting, at least umattend ng meeting, at talagang normal lang kumakain during the hearing, pinaliwanag ko pa sa'yo, ako mismo witness ako dyan. Hindi ka pa siguro naka-attend dyan. Witness ako. Nung umattend si Mocha, pinakakain din siya. May mga pagkain siya. Every time may budget deliberation o hearing, may pagkain dyan. Pinapakain talaga. Bakit? Kasi nga, umaabot ng lunchtime. Kesa sa mag-break, kumain na lang sila during hearing. Ganon ka-workaholic yung mga senador. At hindi lang po si Robin ang gumagawa niyan. Marami. That's my argument. Bakit hindi mo pinupuna yung mga hindi uma-attend? Instead, ang pinuna mo yung umattend na kumakain. How stupid is that? That's my argument. Where is your argument? Bakit kumakain si Robin? Doon pa lang, sunog na sunog ka na. Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Dahil pinagtawanan ko yung labi mo. That's part of my style. Entertainment. Part yun ng style ko. But that style is may punto ko. May argumento ko. Ano yun? Normal lang kumain sa Senate hearing. Tinanong pa namin yan kay Bato. Normal kumain sa Senate hearing. At buti nga umaatin yung mama. Ikaw, yung mga senador ninyo, yung mga taing senador nyo, hindi nga umaatin ng hearing eh. Tama, mali. Wala ka sa argumento, di ba? Tapos sasabihin mo, wala akong argumento. Anong tawag sa'yo? Mukhang pera-pera lang ang galaw eh. Kasi wala naman pinuntahan ito nagtagumpay. Lahat ng pinuntahan ito sablay eh. Hindi naman nagtagumpay. Diba? Ito yung kanyang argument. Lahat daw ng sinamahan ko hindi nagtagumpay. Nakalimutan niya ata na ang sinamahan natin pinakamatindi ay si Pangulong Duterte na nagtagumpay. Una yun. Ito kasi, tingnan nyo, babanggitin niya isa-isa. Pinipersonal ako sobra. Ngayon, i-describe ko na itong taong ito nababakla sa akin. Nababakla. At yung lips ko, pinupuna niya. So, ibig sabihin niya, hindi, ito lang eh. Punta tayo sa argument. Sinasabi mo na nababakla. Ano ngayon? Kung sakasakaling totoo. Noel Enrique, salamat po. Masama po bang bakla? Halimbawa lang, totoo. Pero pambihira naman. Kung ako lang, kunwari ako bakla, manlalalaki ako. Tangina, hindi naman yung katulad mo. Usually, mas bata-bata. Hindi, ito common sense eh. Common sense, tama, mali. Di ba? Di ba? Tama. Pag ikaw bakla, usually, ang gagawin mong boylet, bata-bata. Hindi yung kasing tanda mo. Tama, mali. So, hindi ako mababakla sa'yo. Kung sakasakaling bakla ako, Ang layo. Itsura mo, pagbabaklain kita. Tingnan mo naman itsura mo sa itsura ko. Ikaw pa yung tipo na mukhang baklain? Hindi ako hindi kasi, again hindi ko nilalait ang mga bakla. Pero kung argument lang tayo, common sense tayo, sige nga tayong dalawa. Kunwari totoong bakla ko, halimbawa lang, wala akong pakialam kung sabihan niyo akong bakla. Kunwari bakla talaga ako, kunwari lang totoo. Katulad mo, ikaw ang pagnanasahan ko? Utang inang yan. Ano ako, desperado? Dami-dami kong, hindi naman madami lang.
Hindi dami-dami. Madami lang. Madami akong pera. Yung katulad mo pa ang babaklain ko, putangin na yan. Di ba? Kukuha ako ng mga katulad ni... Oy, walang ganyan. Gago! Baka madulas ka, yung mga artistang pumapatol sa bakla. Hindi. Wag ganon. Gago! Tama, mali. Oh, di ba? Ako pa mababakla sa'yo. Tsaka una-una, ano ba masama ako sakasakali? Di ba? Tuloy. Tulad ng sinabi ko, pagpasensahan po ninyo ako, hindi ho ako pumapatol basta-basta pero dahil sa napakababa ng level nitong taong ito. Pero papatulan ko na. Kasi sige. personal na ho yung bati ko sa akin. Ay, paano Pati naging yung personal? galaw ng labi ko, ng lips ko sa habang ako yung nagbo-broadcast, pinaglalaroan niya ako. At pinakikinggan ko yung issue doon sa aking pagtalakay kung saan si Robin Padilla po ay kumakain. Aba, hindi ho niya alam kung anong issue eh. Ako yung iinitan. Sir, parang hindi nyo pinanood. Viles WFH Buddy, salamat po. Parang hindi nyo pinanood. Siguro, ako, ang hinala ko, nag-react lang siya. Ayan na naman yung labi niya, oh. Ayan na naman yung labi niya. Ako pa daw ang bakla. Hindi. Sige nga. Sa atin dalawa. Kasi yun ang akusasyon niya sa akin eh. Bakla daw ako dahil sa pinagnanasahan ko yung labi niya. Sige nga, sa atin dalawa. Sige, tumingin ka sa salamin. Sino sa atin na mas mukhang bakla? Nakita nyo naman siguro ako sa personal. Yung mga kababayan natin, di ba? May vlog ako na wala tayong salamin. May vlog ako na lumalabas ang wrinkles ko. Ako daw ang mukhang bakla. Hindi, eto. May papakita ko sa'yo. Ngayon lang to, brand new. Eto daw. May papakita lang ako sa inyo. Eto, baka sabihin niyo. Eto. Ito ba ang mga tipo ng mukhang bakla? Ayan, yan. Ayan. Tignan nyo. Kita nyo? Kita nyo? Yan ba ang tipo ng mukhang bakla? Diba? Napapaligiran ng mga magagandang kababaihan. Baka malay mo mga may sikretong pagnanasa sa joke lang. biro lang. Di ba? Yan daw ang tipo ng bakla. Sabi ko, Mike Abe naman. Mike Abe. Tingnan mo sa atin dalawa. Itsura pa lang. Hindi, ako ayokong pumasok sa issue ng bakla. Bakit? Malaki respeto ko sa mga bakla. Okay? Pero, kung ako ang sasabihan mo ng mukhang bakla, kuya, tingnan mo naman ang ang itsura mo sa itsura ko. Sino sa atin na mas mukha? Di ba? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Wag mo kong daanin dyan dahil wala kang karapatang magsabi na ano ka. Ay naku, mayayari ka. Hindi, ako sasabi ko lang sa'yo, mayayari ka. Okay? Ito, tuloy natin. Uy, nawala. Wait. Nawala. Ito. Yan. At pinipersonal. Ilang beses na ho akong ginagawa nito ng ganitong mga pamimersonal eh. Kaya ang tanong ko ulit, banat bay, bakla ka ba? O nababakla ka ba sa akin? Bakit pati yung lips ko pinakikialaman mo? Diba? Wala. Dapat kasi issue. Dapat kasi para makinabang ang tao sa'yo, yung issue talakayin. Anong issue? At argumentong Anong issue? Yung issue ang talakayin? Ano ba issue? matino, hindi personal. Lagi mo akong pinipersonal eh. Kaya may personal din kita. Bakla ka ba? Bakla ako. Bakla ka ba sa akin? Bakla ako. Ito, tingnan ninyo ito. Bakla ka ba? Bakla ako. Bakit? Bakit mo naman nasabi na bakla ako? Mike Abe? Bakit mo nasabing bakla ako? Ha? Kuruting kita dyan eh. Gusto mo kuruting kita? Mike Abe? Tuloy. Ano pinaggagawa, no? Kaya yan.
Alam mo yung, tingnan yung lips niya. Yung Oh, ano. wow. Oh, sabi niya, Gigil na gigil siya doon sa tingnan mo lips niya, tingnan mo, ikaw pala tumitingin sa lips ko eh. lips ko raw. Ikaw pala tumitingin sa lips ko eh. Yummy ba yung lips ko? Makapal ba yung labi ko pagka kumain to ng chupageti? Pag chumapageti to, yari ka dahil sa kapal ng labi ko. Ano, di ba? Ha? Tiningnan talaga niya yung lips ko. Tingnan mo yung lips to. Yan ang ano eh, yan ang... Sa lips, alam mo, itong lips ko to, Mike Labi. Ito ang ano, sabi nga nila, ito ang asset ko. Itong lips ko to, pag ito dumali sa'yo, yari ka, di ba? Sabi nga, kissable lips. Pag itong labi ko, naku, no wonder, napansin niya kagad yung lips ko. Mali. Napansin niya yung lips ko. O, tuloy. Tingnan nyo Oh. Ayan Gumaganon-ganon. Ha? Gumaganon-ganon yung lips na at yun daw yung lips ko. Di ba? Bakit? Ayan Oh. Baklang-bakla eh. Ng argument mo, baklang-bakla. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako pumapatuloy ng mga personal na bagay. Pero ito, sobrang na ho yung panlalait sa akin itong mamang ito eh. Okay. Yan kita niyo yung galaw ng niya. Na-offend siya because of the lips. Alam mo, Mike Labe, ikaw ang pinakamalalim na tao. Na-offend ka because pinansin yung lips mo. Sandali correct me if I'm wrong. Kayong mga nakikinig dyan, kung punahin yung lips nyo, ma-offend ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lang Halimbawa, may kaaway kayo. Halimbawa lang, may kalabang kayo. Tapos, pinuna yung lips nyo. Mapipikon ba kayo dahil pinuna yung lips nyo? Di ba? Ganun siya kalalim na tao. Pinuna lang yung lips. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa video niya. Di ba? Ganyan katindi si Mike Abe. Baklang-bakla na siya dito sa lips ko. Ewan ko kung bakit. Baka nga bakla yan. Okay, pinipersonal mo ako banat bay. Matagal mo na akong pinipersonal eh. Ikaw, ano ba napatunayan mo? Ano patunayan ko? Sige. Nang sumama ka kay Alan Cayetano, si Cayetano, nakodita sa Kongreso. Hindi nagtagal na speaker. First of all, that is stupid. Hindi nakudita si Cayetano. Okay? Wag po kayong tatanga-tangang sa inyong facts. Bakit kanyo? Personally, I know what happened. Personally, I was informed kung ano yung mga nangyayari at that time. That time, ang desisyon ay na kay PRRD. Gabi nun, nag-meeting sila ng mga opisyal ng Kamara at ng opisyal ng Malacanang. At that night, sinabi ni Pangulong Duterte, Alan, ituloy mo. Yun ang sinabi niya. That's on record. Check nyo sa mga news yan. Yan ang sinabi niya kay Cayetano. Nung umuwi siya, si Pangulong Duterte, umuwi siya sa bahay nila. That time, nagkausap sila ng kanyang anak na si BP Sara Duterte, mayor pa noon time na yun. That's the only time nagkaroon ng changes. 6 o'clock in the morning, nagbago ang isip ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang giveaway kay Velasco. So it was not a coup d'etat. Alan Cayetano was following order from the president. Velasco was following order from the president. Kung sino ang uupong Speaker of the House. At alam niya ng lahat ng mga congressman.
kung may kaibigan ka, kung meron kang kaibigan, ewan ko kung may kaibigan ka, itanong mo yung mga congressman. In the morning, all people were advised, yung mga kaalyado ni Alan Cayetano at that time, kahit ako, sinabihan na, let's give way. Yun ang gusto ng ating Pangulo. So, walang kuditang naganap nun. Ang kudita ay yung panahon na kung saan si Gloria ang umupo. Ayusin mo yung facts mo kasi hindi mo alam. Wala kang alam. Sabi ko nga sa inyo, personally, I know. Si Cayetano, may pangako siya kay Pangulong Duterte nun. Until na mababa kang presidente, I will follow and be loyal to you. Yun ang sabi ng mga Cayetano. And he did. Naging loyal si Cayetano kay PRRD until nung bumaba na si Pangulong Duterte. Naging loyal siya. At kami, nung nagde-defend noon kay Cayetano, we also, alam mo yon, kung anong sabihin ng Pangulo, susunod kami. Yun ang siste at kwento nun. Now you know. Hindi, para lang alam mo. Kasi yung facts mo, medyo medyo nagkakamali ka eh. Kinukorek lang kita kasi alam mo naman, mahilig ka sa kwento-kwento. Tuloy, pasok. Kay Mo Caoson, matagal mo na yung binubuntutan. 2 beses nang tumakbo sa politika. Hindi ko siya binubuntutan. Manager niya ako. Magkaiba yun. Ha? Kung binubuntutan, sinusundan ko lang siya. Hindi. Ako nagmamanage sa kanya. So hindi ko siya binubuntutan. Mali na naman yung facts mo. Laglag kahit party list hindi nananalo. Si Isko Naturalmente, hindi talaga mananalo si Mocha. Singilin ba naman kami ng mga barangay captain? Sabihin ba naman sa amin ng barangay captain, uy, yung party list na to, nagpunta dito, ito binigay. Mocha, magkano sa inyo? You know why? I know. Because sa akin ang tanong eh. I'm correcting you. Okay? Makinig ka, Mike Abe. Wala ka kasing alam eh. Wala kang alam. Okay? Nung time na yun, I managed. Remember, ako ang Secretary General ng Mocha Party List. So lahat dumadaan sa akin. Yung mga barangay captain nakausap namin na nangako na ganito, tutulong ganito. Last minute, sinisingil kami. Last minute, sinasabihan kami, pumunta dito yung party list na ganito. Eto, binigay. Kayo, magkano bibigay nyo? Sabi ko, ganun ba? Bigayan ba dito? O kayo na lang, wala po kaming pera. Kayo na lang po, pasensya na. Yung lang totoong para sa bayan, sa amin. Yung mga gusto ng pera, doon na lang kayo sa iba. Wala kaming pera. Yun ang totoo nun. Ha? At pangalan niya Uson, hindi Oson. Uson. Moreno, pinagmamalaki mo na yung presidential candidate nung nakaraang eleksyon. Ano nangyari? Si Isko Moreno daw. Ano daw nangyari? Talo rin daw. Talo nga sa botohan. Pero sa puso ng mga Pilipino ngayon, marami nagsasabi, sana si Isko na lang ang binoto. Talo sa botohan. Hawak ninyo Comelec eh. Diba? Bakit? Tanong mo kay Glenn Chong kung paano nangyari yon. Pero sa puso ng bawat Pilipino, marami na nagsabi ngayon, sana pala si Isko na lang ang binoto namin. Di ba? Bakit? Nabudol eh. Sa puso ng mga Pilipino, panalo si Isko. Tapang 2 milyong boto ang nakuha mo. Wala kang sinamahang nagtagumpay, laglag lahat. Si Bantag, pinagmamalaki nyo. No. Nung ito'y kasuhan at may warrant of arrest, ano nangyari? Naging wanted na ngayon. Pinaghahanap. Wala rin nangyari sa kanya. Oo. Naturalmente. Ang makalaban mo ba naman si Remulla? Di ba? Ang problema kasi sa'yo, your winning is defined kung sino yung nasa gobyerno. That's not the case. Remember, our government today is talagang masasabi mong wala sa hulog. So it doesn't mean
winner pag nasa gobyerno. Sino ba ang gumipit kay Bantag? Sino ba ang gumipit kay Tebes? Di ba si Remulla? Sinong parang kulang sa tulog? Hindi, sagutin mo lang ako. RJ, salamat. Di ba? Sino ang parang kulang sa tulog, parang kulang sa kapayapaan? Sabi nga ni Attorney Kabutas, ang nananalo, ang nagtaga, meron tatulog. Ano ba sinasabi niya lagi si Attorney Kabutas? Ang nakakatulog na mapayapa ang laging panalo. Di ba? Yun ang lagi niya sinasabi, di ba? Oh. Sino ba nakatulog? Si Bantag? Si Tebes? O si Remulla na umipit sa kanila? Sino mukhang wala sa tulog? Walang tulog? Hindi. Sagutin niyo ako. Di ba? Kita mo naman si Tebes. Pag-golf lang. Si Bantag. Camping lang. Hindi ko alam kung saan ha. Baka sabihin niyo naman, alam ko. O, di ba? Si Remulla, kamusta naman? Hindi, ako nagtatanong na, nangangamusta lang. Si Tebes, na pinagmamalaki mo rin ng mga panahong yon. Dahil sa nangyayari sa Negros, ang nangyari? Nagtago, nahuli sa abroad. Di ba? Wala ho siya sa custody ng gobyerno ngayon, ha? Alam mo, ito, Mike Abi, naturingan ka pa man ding galing sa SMN, parang wala kang natutunan. Hindi, totoo lang, Mike Abi, parang wala kang natutunan. Matuto ka naman mag-research. Wala ho sa custody ngayon si Tebes. Nag-golf siya, nagsiswimming siya, nagpa-party. Diba? Wala ho siya, hindi ho siya nahuli. Ngayon, sino pinagtatanggol mo? Oh. Kibuloy? Kibuloy? Ano nangyari sa Kibuloy? Ayun, ano rin siya. Nagbabakasyon. Kibuloy? Nagbabakasyon siya. Hindi ko alam kung saan, ha? Hindi ko alam, ha? Kung alam ko, sige, huwag ka mag-alala. Isusuplong ko siya para sa 10 million. Pero hindi ko alam, eh. Hindi ko talaga alam, eh. Pero ang alam ko, wala siya dun sa Davao. Ng Pangulong Marcos. Ayan. Kaya, pinipersonal mo ako, pero tinitingnan ko yung background ng mga pinagdaanan mo, wala kang naipanalo. Wala kang natulungan ng tago. Bakit? Responsibilidad ko ba magpanalo? Ang labo naman nung ano mo eh. Nung argumento mo. Responsibilidad ko magpanalo? Yun ba ang labanan dito? Kung sino yung mananalo, doon ka kumampi? Hindi sana kung gusto ko lang palang manalo, ay kung gusto ko lang palang magpanalo, kinampihan ko na lang si Marcos. Kasi all along, alam ko naman nung panahon ni Isko, malaking chance ang si Marcos talaga mananalo. Pero ba't di ko kinampihan? Ang tawag doon, prinsipyo. Yung sayo, anong tawag doon? Ha? Na dati kang pumupuri sa mga Duterte, ngayon binabanatan mo na. Ano tawag doon? Prinsipyo ba yon? O kasipyo? Hindi. Tanong lang naman. Prinsipyo ba yon o kasipyo? Anong doon? Anong siste doon? Bakit dati Duterte, Sara Duterte ka, talagang pinagmamalaki mo, pinuri mo pang paulit-ulit si Pastor Kibuloy? Bakit? Prinsipyo ba yan? Kaya ka bumanat ngayon? O kasipyo? Alam mo yung kasipyo? O, i-google mo, hanapin mo. Kumpay lahat na laglag, nagkaroon ng warrant of arrest, naging pugante, natanggal sa trabaho, natanggal na speaker si Cayetano, si Mayor na Isko Moreno, saan pinulot? Wala. Yung Mocha Oson na yung original na... Mocha Oson! Putang paulit. Ano Mocha Oson? Sino ba yung Mocha Oson? Panginan naman, no? Pagbabanggit, Mocha Oson. Letter U. Uson. Uson. Hindi Oson. Sinong Oson? Alam mo, bilang journalist, bilang broadcaster, bilang anchor, i-pronounce mo ng tama yung pangalan ng guest mo. Diba? Dapat matuto ka. Mocha Oson. Sinong Oson? Oso ba yan? Pambira. Si Oson brother. Sino yun? Diba? Ozone.
Nasunog na yung ozone, iba yun. Bira ka naman, oh. Kasama, anong nangyari? Nakatatanggol mo sa kanya, hindi nga nanalo. Oh. Sa anumang posisyon sa Kongreso. Oh. Diba? Yun lang yun. So, Oh, di ba? Yun lang yun. Anong punto mo dun? Anong punto mo dun? Hindi. O sabihin na natin yung mga pinagtanggol ko, mga kinampihan ko, hindi nanalo. Oh, anong punto mo dun? Hindi ko magets eh. Anong punto mo? Is that wrong? Is that wrong? Di ba? Tanda mo, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Maniwala ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Eto, balik tayo sa unang kasaysayan. Oh. Si Kristo, halos lahat ng mga tao doon. Sinabi, ipako yan, ipako. Galit na galit, dinuraan, lahat. Kung sabihin nung mga doon na, tingnan nyo na, sino yung pinagmamalaki nyo, sabihin nung mga katulad mo. Kay Pedro, sabihin nila kay Pedro. Tingnan mo na Pedro, yung pinagtatanggol mo, walang nangyari, di ba? Napako. Kasi nga, hindi pa tapos ang kwento. Eventually, Christianity was born. Di ba? Ibig sabihin, nagsimula. Hindi kasi lahat ng sa tingin mo ay bumagsak ngayon, forever nang bagsak. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mundo. So ngayon, sige, namamayagpag ang demonyo sa gobyerno na kinakampihan mo. Tagumpay pa sila ngayon. Ngayon lang yan. Antayin mo ang balik ng universe. Ha? Antayin mo ang pagbabalik ni Mocha Oson, ha? Mocha Uson. Oson. Ito na si Mocha Uson. Hindi ako pumapatol sa katulad mo sa mga mabababa ang level at inuunawa ko yan. Pero sobra na yung pangbabastos mo sa akin. Ayan na. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Ayan na. Bakla ka. Bakla ka. Ayan na. Gigil na siya. Banatbay. Banatbay. Bakit pati yung lips ko pinaglalaruan mo? Ayan na. Ayan. Bakit mo binababoy ako sa mga audience mo? Sa iyong mga followers? Kung bakla ka, ala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero huwag mo akong binababoy sa iyong channel. Kasi hindi naman ako nakikialam sa inyo. Issue lang lahat eh. Issue lang naman din kami. Itigil mo rin ang pambababoy sa mga Duterte. Binababoy mo rin eh. Nagagal. Itong problema sa inyo eh. Kayong mga Ensimada vlogger. Ito problema sa inyo. Pikon na pikon ka. Napikon ka ng todo dito. Pag kayo bumabanat sa mga Duterte, lahat ng kademonyohan sinasabi nyo sa Duterte, bida-bida kayo. Okay lang sa inyo. Pero pag kayo na ang binanatan, iyak tae kayo. Pikon na pikon kayo. Di ba? Wag ganun. Ang tawag sa mga ganyan, mahinang nilalang. Yung mga pikon talo, mahinang nilalang pag pikon talo. Di ba? Abutan nyo nga ng tissue. Tingnan mo ang lahat ng mga video ko sa aking mga channel. Lahat issue lang. Issue. Kung may mga personal man, hindi naman maiwasan yun. Lalo na kung elected official ng bansa. Katulad ni Robin Padilla pinagtatanggol. Pero public official, public ano ka pa rin. Sorry tama ang punto mo na may public official yung binabanatan mo. Pero don't ever forget, public figure ka pa rin. Bilang public figure, dapat handa ka sa batikos. Since ikaw ay nagbibigay ng opinion, naturalmente, bigyan ka rin ng opinion ng ibang tao. Bakit ka napipikon? Hindi ka dapat napipikon. At saka, wala namang masama sa ganon. Wala naman, ito para lang sa kaalaman nyo, wala naman ako sinabi na, dahil sa pagiging ganon mo, abnormal ka. Wala ako sinabing ganon. Wala ako sinabi. Napuna ko lang. Masama bang punahin yun? Mga ganun-ganun ka? Si Robin Padilla, pinupuna mo. Tanda mo, that's the context of my argument. My argument in context na pinupuna mo yung pagkain ni Robin Padilla, kaya pinuna kita dyan sa labi mo. Ang swerte mo pa nga, pinuna ko yung labi mo. Gets nyo ba? Gets mo, Mike Abe? Pinuna mo kasi si Robin sa pagkain niya.
ikaw, pinuna ko yung labi mo. Anong ibig sabihin ko? Simple lang. Yung pagkain niya has nothing to do with his job. As a matter of fact, kumakain nga siya doon kasi mas pinili niya doon na lang kumain kesa sa mag-break. That's my point and argument before. Kaya ako pinuna yung labi mo. Nagigets mo ba? Bakit? Wala kasing relasyon yung pagkain niya doon sa kanyang trabaho. Oh, kaya ibinalik ko lang sa'yo. Wala ring relasyon, sinasabi mo yung pag ganyan-ganyan mo ng labi sa pagbablog mo. Eh napikon ka. Tama mali, di ba? Oh.